Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Panoorin natin. Truly. It does Grabe yan. it does not. Magulo yan, gulo yan. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. Am I worth the toil of the police? At ako, Presidente, noon may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. Apprehensions whatsoever sa mga narinig niyo po sa balita, Mayor, na may arrest warrant, hindi po kayo nababother nito. I'm on for that, actually. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. Grabe ho talaga mga kababayan. Ang issue lang naman ho dito, alam nyo kung ano, hindi ho nagustuhan ng Malacanang yung nakita ho nila na pagsuporta ng mga OFW natin sa Hong Kong dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pansin nyo ho, noong kasagsagan na ang rally o Thanksgiving na nangyari dyan sa Hong Kong, kinagabihan, nagpadala na ho ng sandamukal na pulis dyan sa Davao International Airport. Hindi ho natin maintindihan but napaka-insecure nitong administrasyon na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto nyo ho bang mahalin kayo ng sambayanan? Simple lang, magtrabaho kayo. Gusto nyong talagang mabilib sa inyo ang sambayanan, gawin nyo yung ginawa nitong si Tatay Digong. Ang mga Pilipino naman, wala naman issue yan kung gaya-gaya kayo o kung ano pa man, di ba? As long na tama yung ginagawa nyo, papalakpakan ho kayo ng sambayan ng Pilipino. Yung nasa likod ho na yan ho yung actual footage galing third floor studio, ha? Yan dyan sa arrival area ng NAIA, ha? Para habang pinapakinggan ho natin itong mga update kaugnay dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, malaman ho natin kung papadating na nga ba itong si Tatay Diggs, no? Antabay lang ho tayo, pero dito ho muna tayo sa exclusive na interview kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? So, walang takot whatsoever? Wala, sir? But fear of dying? Yung susundan ka ng mga ICC, Magkakagulo. 100,000 na daw po na Kahit ayaw ni Tatay Digong, wala ho siyang magagawa. Kahit sabihin niya, uwi kayo. Hayaan niyo sila, uwi kayo. Hindi ganon gumagana yon, Tatay Diggs. Hindi ganon. Pagka pinahintulutan namin na merong gawing masama kay Tatay Digong, wala na ho talaga . Kumbaga, sinusubukan ho nila ang tubig . Diba? Yung pinakapopular na presidente, yung pinakamamahal na presidente na sambayan ng Pilipino, at ganun ang ginawa nila at hindi gumalaw ang sambayan ng Pilipino. Malaki yung kaguluhan yun. Hindi pwede sabihin na, uwi na kayo, ganito na yan, okay na yan. Pahinga kayo, wag nyo nang don't bother, ika nga ni Tatay Digong, di ba? Hindi pwede yun. Hindi ho pwede yun. Hindi ho natin na ika nga yung emosyon ng ating mga kababayan. Doon na talaga magkakaalaman. Heto na ba?
ang pinakahihintay ho ng sambayan ng Pilipino at na talagang magkakaroon ng matinding pagbabago. Ito na ba ang hinihintay ng administrasyon na masusubukan kung hanggang saan ang mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Tingnan natin. Mga pulis na At kung sakali mong mangyari ho yun mga kababayan, siguraduhin ho natin na wala ho tayo sa social media, ha? Siguraduhin ho natin na wala ho tayo sa social media. Kasi talagang gulo ho ang hinahanap nitong mga to. Kaya kung gulo ang hinahanap nila, gulo ho ang ibibigay natin sa kanila. Saan yung warrant? Bakit walang, di ba, pagka lumabas yung warrant, dapat lahat nakakaalam yan. Lahat makakarinig yan. Pero dito sa isa na to, wala ho. Basta nandyan ang pulis, nandyan ang Chief PNP, wala hong DOJ, nagsalita na nga, di ba, si Miko Calvano kahapon. Wala naman nung ano. Walang warrant. ICC, ako kung sino pa man, wala ho. Bigla ngayon meron ganito. Anak ng tawa. pa-deploy sa Davao. Kaya naman nila, pakisabi naman sa kanila na dagdagan nila ng few more mag-recruit sila sa probinsya. Nako. Come to think of it, bakit gawin? Teka lang hindi ho tayo nang hihikayat ng kaguluhan dito sa PH Update. Ang sinasabi ho natin, hindi ho pwede basta-basta gawin yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman ho yan ordinaryong citizen. Kahit hindi na siya presidente, ano ho yan? Most loved president, ha? Siya talaga yung nagtrabaho. Nakita ng ating mga kababayan yung tunay na pagbabago nung nasa Malacanang pa siya. Kaya kung sakaling meron hong pinaplanong masama kay Tatay Digong, mag-isip-isip po kayo. Baka sakali maging presidente itong si Vice President Sara Duterte dyan sa mga kabalbalan nyo na yan. At kung sakaling mangyari yun at kayo ang ikukulong, anak ng tokwa. Kung ikukulong niya si Marbil, naku, sasama tayo sa mag-aaresto, anak ng tokwa. I-cover natin yan 24 hours kung sakaling aarestuhin niya sa Marcos Jr., aarestuhin niyang si Romualdez. Naku! I-cover natin yan 24 hours walang tulugan, anak ng toka. Pero dito kay Tatay Digong, ganyan ginagawa niyong pambababoy sa kanya, hindi pwede yan. Malaking kaguluhan yan. Hindi ho natin expect na ganitong kumusyon ang mangyayari dyan sa NAIA o dun sa Davao International Airport. Nung pagkatapos ng rally, meron ho talagang mga nangyaring pagpunta ng mga pulis. Pero dito sa isa na to, ano nangyari? Kundi pa pupunta ng Hong Kong si Tatay Digong, walang mga ganyang klaseng kumusyon ang mangyayari. Anak ng to. Nila sa bayan ko at sa akin mismo. Am I worth the toil of the police? At ako presidente noon may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. Kakagulo. Hindi na ako kailangan ng presidente ako, naging prosecutor ako. Ano ba nakain nila? All they have to do is to call me and say, come here that because there's a complaint against you. Or there's a valid summons or whatever from Congress or from the courts. Bakit mo pa dramahin sa akin yung gano'n? Matanong sometimes ito nangyayari talaga. What would be the fucking reason for marshalling 5,700? Bakit pagurin mo yung Pilipino? Na isa lang man ang kailangan ko na baski isang patrolman dyan sa airport mag-about. Hindi ako kayo maglaro ng patago-tago dyan. Maging presidente ako. So, sinong taguan ko? Police? Army? Sino? ICC? Tagal ko na naghintay niyan. Vice Mayor pa ako, ICC. Ngayon, CCI na yan.
pabaliktad. Hindi ko kayo hinahamon, pero she have been doing it, fucking on it for a long time. Can you just please try once more, this time with yung action and candor. So makita tayo, crimes against humanity man kaya. Pati hindi niya nasali na pinatay ni Hitler, idagdag mo na sa akin. Yung nakalimutan ninyo na listahan ko, o the unsolved massacres around the world. Charge it on me because isang impierno lang ito. Walang ano man to. Ito mga kababayan, grabe talagang tumitindi ho mga kaganapan sa ating bansa, no? Kung sakali maya-maya ho tutungo ho tayo sa ano diyan sa Manila, no, kung ano mga magiging development diyan sa paglapag nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. For the meantime, panoorin ho muna natin itong pinaka-latest na update galing dito sa third floor studio. Isang parte ng airport kasama si former ES Salvador Mediandia. Ito yung nagiging interview ng Bombo Radio ata to. Tama, Bombo Radio. Kay Attorney Vic Rodriguez, para dun sa mga kasama nating vlogger dyan, no? Mag-ingat kayo, mag-ingat, no? Ito mga kababayan, ito yung tinutukoy ko sa inyo na maging etong si Romel Marbil nasa NAIA Terminal 3 na ho sila, no? Kasama niya ho itong si Torre, at base ho sa mga nakikita nating development online at mga update post sa online, representative daw ho ng Interpol nasa NAIA Terminal 3 na rin ho. Hindi ho natin malaman bakit biglang nagkaroon ng ganitong development dito sa dito sa issue ng ICC nung paglabas nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, no. Ito mga kababayan, ito ho yung pagdating nitong ni Torre, nitong si Tiwata diyan sa NAIA Terminal 3. Ito. Ano pong, sir, ano, game yan yung warrant, sir, sa sir. Interpol. So kayo ang lead, sir? Sige, sir. Malinaw ho mga kababayan, Interpol daw ho. Ano pong, sir, anong game yan, plano lang, plano? Wala sir, salubungin lang namin sir. Yung warrant, sir, si sir Hindi yung... sir, may taga-PCTC. May taga-Interpol. Interpol. Yes sir. So kayo ang lead, sir? Ayan o, ito. Ito mga kababayan. Ayan o yung mga ilang larawan na nagsisirculate ngayon sa social media na kung saan itong si Senator Christopher Bongo at ang doktor nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nasa NAIA na rin ho mga kababayan. Naku, matindi ho itong mga kaganapan na to. Di ko natin expect na ganito kaseryoso. Kaseryoso ang sitwasyon. Binadali ho nila yung Interpol. Nasaan yung yung ICC? Nasaan yung tawag dito yung warrant of arrest, ganun na lang, gulatan na lang, ganun. Pagkapunta niya ng Hong Kong dahil nagpakalat ng peking balita itong si Jay Ruiz, bigla-bigla meron ng warrant. Anak ng to, ibang klase ho talaga to. Ito, panoorin ho natin itong mga kababayan. Ito ang nangyaring pag-uusap nitong si Senator Christopher Bongo
At nitong si Chief PNP Romel Marbil, ito, sa tingin ho natin, seryoso yung sitwasyon. Di ho natin alam na ganito kaseryoso, ha? Di ho natin alam na ganito kaseryoso. Paggising na lang ho natin, nakita ho natin ang live ng third floor studio, napakarami hong nanonood, kaya na-curious ho tayo kung ano bang mga kaganapan dyan sa NAIA ito. Ayan o, ayan si, yan si Romel Marbil, yan si Senator Christopher Bongo. Ha? Ayan o. Ayan ang doktor nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kawalang iyano itong ginagawa nila na to kay Tatay Digong. Si PNP, nandiyan ang ginagawa dyan ng PNP. Malak, anak ng toka. Hindi ho pwede ito mga kababayan, hindi ho pwede ito. Ang sigurado natin dito, ang kumpirmado, base ho doon sa naging interview kay Atore, meron ho talagang arrest warrant of arrest, ha? At ang may hawak daw yung Interpol. Saan galing yung warrant of arrest? Sa ICC, anak ng toka. Alam niyo kung sino nagpalutang ng ideya? Malacanang Hong nagpalutang ng idea na yan. Napapadaanin sa Interpol ang warrant of arrest galing dito kay dating Pangulong, papunta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At makikipagtulungan ang ating bansa doon sa warrant of arrest na ang nag-issue wala naman jurisdiction sa Pilipinas. Okay. Ito ang pinakalitas, ha. Base ho dito sa post nitong si Sir Tio Moreno, there is no warrant of arrest. Red notice lang daw from Interpol. Anong ginagawa niyo dyan? Anong ginagawa niyo dyan sa ang tawag dito? Isiserve niyo yung red notice? Sasalubungin niyo si Tatay Digong. Ito, may red notice ka. Ganun ba yun? Anak ng toka, oo. Siguro yung mga taga-Interpol, Interpol ba yun? Ay, PNP pa ho yun. SWAT siguro itong mga nakaitib. Mamaya, teka lang ha. Walang iyang Marbil to. Anong ginagawa nyo dyan? Para saan ba't pa nandyan ka, ha? Anak ng toka, kung mas takala mo kung sino. Ayan na ho. Papaba na ho ata itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa mga kababayan ho nating nasa NAIA na taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, paglapag ho niya, kubera na natin kaagad. Ginagawa dyan ito si ano?
teka lang, nagsasalita ho itong si attorney pakinggan ho natin to. Si attorney Delgra nagsasalita. Ayan na si attorney Delgra. Nandiyan na ho si Tatay Digong. Nakita ko si attorney Delgra. Nandito na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang daming pulis, alam mo nila, nadadagsa napakaraming taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya kailangan nilang kontrol ng crowd eh. Ha? Ayan na. Iulit po! Dito po, dito! Ay, Senator. Attorney, pakiulit po, attorney! Senator Bongo! Senator Bongo! What happened? Okay. Send Big G here. Bong. Send Big G. Nasa CPRRD. Nasaan po si Tatay Digong? Sir! Send Big G dito sa vlogger side. Sir! Send Big G vlogger side. Sir, SBG! Sir, nasa si Pangulong Duterte? DBS nandito po. Sir, DGS po, sir! Senator Bongo. Senator Bongo, nasan po si Tatay Digong? Pakinakasan lang po. Send Big G sa vlogger side. Walang tulagan. Vlogger side, send Big G. Huwag lang po manulat. Yung mic naman na to. Grabe naman yung mic na yan. Ang mic na yan, pag totoo ang kailangan, hindi ginagawa. Oo. Pag fake news, mano. Fake news, malakas ang din. Marami na. Send BG, vlogger side. Vlogger side po, Senator Bongo, nandito po kami. Sir BG! Vlogger side. Nasaan po si PRRD? Sir SBG! Senator, pakiklaro lang po, nasan po si Tatay Digong? Hindi narinig eh. Newswatch, bubang lang. Newswatch. Oo nga, Newswatch. Newswatch. Dito tayo, game. Dito tayo. Attorney Delgra yan. Kakaguluho ito, sigurado. Guluho ito. Ito, babalik Senator Bongo, pakinggan nun natin sasabihin niya dito. Wala si Senator Bongo, di natin marinig sinasabi niya. Wala tayong marinig.
Dito tayo. Wala namang warrant po. Okay, maliwanag po, walang warrant po si Tatay Digong. Only the safety was taken away. Tama ba? Sen BG, Sir, Sen, nasan po si PRRD? Kami sir, sir, nasan po si Pangulong Duterte, sir? ano ba nakikita mo sa kapisan? Teka lang ha, punta tayong Bombo Radio. Ako naipit na ba? Kaso di naman sila naglalive, nakalive pa sila. Camera ko, mic ko. Si Sir Marlon. Ay, sorry. Hindi tayo makatulog. Pasensya na tayo siya. Sen BG. Kahit masabi ni Sige malaki na medyo media at mga business vloggers sa mga dito. Tama yung topic na tayo mapalapit sa inyo. Walang anong mic tayo. Marunong magdala si Marcos ng politika. Mahilig din siya marunong lumaban ng takas. Mamaya na kayo tawag. Kaya na pala, may arbita. Sila ka na lang sa Oscar si Tatay Digong. Wala. Sen BG. Saan ka na ba sa Sen BG, dito po kami. Sen BG Desai, hindi namin po marinig dito. Sen BG, sarap po. mga kababayan? Oy, huwag kayo mananakita ng ano kameraman nyo. Alamin muna natin ito katotohanan. Yung ang pong pakiusap po sa inyo lahat. Siguraduhin muna natin ang ligtas at ayos ang kalusugan. Pilinaw, anong estado ngayon? Inaresto? Hindi ito kataan mo. Ati Zaira. Ati Zaira. Pero lusok ka nito kami. Ati Zaira, sige tayo. Ati was taking atlas. Ati Zaira tayo. Sen BG, Sen, vlogger side. Sen, vlogger side. Kaya namin, Grabe. Base ho doon sa nakita nating post, inaresto na daw ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. okay yan, pre. Ito, kay Senator, ano ho tayo kay Senator Christopher Bongo? Sabi kanina ni General Malville na makasama kami. Opo, pumayag naman po si General Madrid kanina. Oo, sinabi ni General Malville kanina. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, kaya nga. Nandito po kami ngayon, mga abogado, dati Grabe, nakakakilabot ho itong mga kaganapan na to. Ito ho yung actual footage ho. Actual footage ho ito sa sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa mga taga-suporta ni Tatay Digong, tayo dito sa PH Update at yung iba pa nating mga kasama, ngayon ho tayo pinakakailangan na kailangan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kung kakailanganin ho na hindi na ho tayo makakapag-upload ng pansamantala, hindi na ho muna tayo mag-upload dahil tutungo ho tayo sa Maynila.
At ngayon, kung gusto nyo makakuha ng update, kailangan nyo magpunta sa Maynila. Kailangan natin magpakita ng suporta sa kanya. Kung di tayo makakapag-upload for the meantime, kailangan nyo magtungo doon para sa inyo. Hindi pwede yung nasa bahay lang tayo, dyan tayo nakikibalita. Ngayon na eto na ang panahon na pinakakailangan tayo. Anong mama na pagka nakikita natin, sinisigaw natin ang pangalan, Quezon Duterte supporter tayo kung ano pa man. Ngayon tayo pinakakailangan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang kanyang actual footage dyan sa loob ng eroplano, no? Anong susunduin na siya. Warrant over it. So, Yan ho. you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kakampi ko dyan sa mga puti. Inang na to. Tingnan nyo naman ho yan, oh. Warrant over it. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kakampi ko dyan sa mga puti. Ayan o si ES Mijaldea. Ayan o, nandito si ES Mijaldea. Hindi ho natin kilala kung sino tong gagong lalaki na to na sumusundo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na pag-utusan ka man o kung ano pa man. Naku. Pag nagkataon ho eto, dito ho tayo sa third floor ho tayo. This is the Doc Lorraine, what was the basis ng pagkakakuhan sa kanya? It's okay. It's okay. It's okay. We all saw you. It's okay. Lorraine, what was with no survey. The police just whisked him away. PRRD? Oo, they just took him away with no survey. This is the Doc Lorraine, what was the basis ng pagkakakuhan sa kanya? It's okay. It's okay. It's okay. Wala ka masisip. Wala ka masisip. Nasaan na po si Tatay Digo? Paki-assist si Doc Lorraine. Doc Lorraine. Ngayon, ayun ako sa akin yung ko na PNP. Hawak na si PRR. Hawak na ba nila si PPR? Senator! PG! Senator! Isama si Doc Lorraine! Senator, hawak nila. Hawak nila si... Senator, hawak nila si... Si Pangulo, di ba? Ito yung hawak na ba? Papasukin niyo si Ma'am Lorraine. Sandali lang, sandali lang. Okay, madali lang. Yusek, sarap ka na ba? Hawak na po nila. Sir, hawak na po nila si PRD. Sir, hawak na po. Sir, hawak na nila. Hawak na nila si PRD. May dala po kaming ambulansya. May dala po kaming ambulansya. May doktor dito, may procedure sa buka. Oo. Marapatan ng Pilipino yan. Oo. Ano sabi niya? Ang plano doon, ilaban yung dalhin muna sa ospital bago. Kailangan muna check upin muna doktor. Pero nasa kanila na, sir. Kanila na po. Sir, saan po dinaan, sir? Hindi saan po dinaan? Hindi kami pinapasok. Apo, saan po dinaan, sir? Saan po dinaan? Ano sabi sa inyo, saan daw dadalhin, sir? Pinagbawalan po kami. Sir, sa ina-diretso kami? Sa Villamor daw? Importante pagdasal nyo lang po. Importante pagdasal. Kaya panawagan po natin sa taong bayan. Pagdasal nyo po ang kanyang kalusugan. Pagdasal nyo. Ingat po! Ingat po sir. Salamat po. So it's confirmed kinuha ng Huwag niyo po mamayahan si Tatay Digo! Huwag niyo po mamayahan si Tatay Digo! Sir Daniel, anong nangyari? So kanina, according to Dr. Ray, they just took him into a room, they took him, basta kinuha na, Because pagkalabas ng aeroplano, di ba, nasa tube, and from the tube, kinuha na siya. hindi ko alam, pero basta bigla na kinuha, they did na wala Was there a force presence na as in yung mapuwersa ba siyang kinuha? that ended no. Kasi yung binigay, the arrest warrant, is not from the ICC, from the Interpol lang. So yung Interpol acting as agent. Yes. Pero yung ICC is the principal. Yes. Hindi maintindihan bakit kasi the ICC, yung principal, no jurisdiction.
they're just implementing. Paano mo na-implement ng illegal, arrest warrant? Marami yung mananagot dito sa ginawa na ito kay Tatay Digong. Mag-forward. I don't know why, paano Meron ba tayong idea kung saan siya dinala? I don't know. Sabi daw, di ba sa check-up mo na sa... Supposed to be may check-up. May dala nga silang sarili nilang medical team, doctors, right? Yes. Dalawa. But hindi na na-administer yung check-up na yun. Thank you so much. Kasama. Nasa si Marlon. Marlon went with the... with ABR. Sige. Oh, careful. Worried for si Doc eh. She's crying kanina pa. Thank you po. Si Yusek Bagoy na kasulukuyang umiiyak na. Take care. Medical team na mag-a-administer ng ng check-up for PRRD. Hindi na nga ho ito pinayagan ng mga kapulisan dahil ang sinabi ay bigla na lamang nilang kinuha si PRRD. Was it with force? We don't know, but I believe meron pa rin naman silang konting paggalang dahil sa edad naman ni Tatay Digong, no? But it is confirmed that Tatay Digong is in the custody of the police, no? At ang lumabas na papel ay hindi warrant from ICC but an Interpol paper. It was served course through Interpol daw. Kasi there was an Interpol personnel with them. Pwede. According to Attorney Sal Panelo, they cannot implement that kasi hindi man galing Interpol, galing ICC. But do you honestly believe that this administration